Sino-sino ang mga taong nang-ahas na kalabanan ang Diyos at napahamak ayon sa Biblia? Ito ay tungkol sa mga taong nang-ahas na kalabanan ang Diyos at napahamak. Sa Biblia, maraming mga kwento ng mga taong nagtangkang lumaban sa Diyos at nagdusa ng mga kahihinatnan. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una, si Faraon ng Ehipto. Si Faraon ay isang malakas na pinuno na tumanggi na palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Nagpadala siya ng 10 salot sa Ehipto bilang parusa sa kanyang pagsuway. Sa huli, nalunod si Faraon at ang kanyang hukbo sa dagat na pula nang habulin nila ang mga Israelita. Pangalawa, si Nimrod. Si Nimrod ay isang makapangyarihang mangangaso na nagsimula ng pagtatayo ng Tore ng Babel. Ang layunin ng Tore ay upang maabot ang langit at hindi sila magkahiwa-hiwalay. Pinigilan ng Diyos ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagkalat ng mga tao sa buong mundo at pagkalito ng kanilang mga wika. Pangatlo, si Haring Saul. Si Haring Saul ay ang unang hari ng Israel, ngunit hindi niya sinunod ang mga utos ng Diyos. Nag-aalay siya ng handog ng walang pahintulot ng Diyos at hindi pinatay ang lahat ng mga Amalekita, gaya ng iniutos sa kanya. Dahil sa kanyang pagsuway, tinanggal ng Diyos si Saul bilang hari at pinatay siya sa labanan. Pang-apat, si Haring Herodes. Si Haring Herodes ay isang malupit na pinuno na nag-utos na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki sa Bethlehem upang patayin si Jesus. Ngunit ang Diyos ay nagligtas kay Jesus, at si Herodes ay namatay sa isang kakilakilabot na sakit. Panglima, si Judas Iscariot. Si Judas ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Ibinenta niya si Jesus sa mga Romano kapalit ng 30 piraso ng pilak. Nagsisi si Judas pagkatapos, ngunit nagpakamatay. Ang kasaysayang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay makapangyarihan at hindi dapat labanan. Ang mga taong nagtangkang lumaban sa Diyos ay nagdusa ng mga kahihinatnan, at ang mga kahihinatnan na ito ay nagsisilbing babala sa atin na dapat tayong sumunod sa Diyos at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya. Mahalagang tandaan na ang mga kwentong ito ay nagmula sa Biblia, isang relihiyosong teksto. Ang interpretasyon ng mga kasaysayang ito ay maaaring magkakaiba depende sa pananaw ng bawat tao.